magandang umaga sa ating Panginoon at gayon din sa inyong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Isang karangalan muli para sa akin, mga magulang ko at mga kapatid sa Panginoon, na sa araw na ito, ako muli ay gagamitin ng ating Panginoon upang makapangaral ng kanyang mga salita sa ikaliligtas ng mga kaluluwa at ikakatatag ng pananampalataya ng mga bawat isa sa atin. Karangalan ko po na maging isang tagapagturo ng salita ng Diyos bilang servant of God. Yan po ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito, living as servant of God. Isang karangalan po yan para sa akin. I am doing this not for any other reasons but for God to use my life for His glory and His purpose. Not for any other motives. I am doing this so that I can use my life for God's glory. Ginagawa ko ito, mga magulang at mga kapatid, upang may pangaral ang mga salita as a living servant of God. Living servant of God. Each of us, brothers and sisters in Christ, is a living servant of God. Tayo ay buhay na mga lingkod ng Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon. And if you believe that you are serving the Lord Most High, you are a servant of God, then you should do your best in order to fulfill your task assigned to you by God. In order to fulfill our tasks, our duties in this world. Dapat ginagawa mo yung best para maipakita mo sa ating Panginoon na ang pinaglilingkuran mo ay Diyos na buhay. Ginagawa mo ang makakaya mo. Kung ikaw ay naka-assign to be the song leader, umawit ka, hindi para sa mga tao, kundi para sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Gawin mo ang makakaya mo. Kung ikaw ay miyembro ng music ministry, tumugtog ka, hindi para papurihan ka ng tao, kundi upang papurihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kung ikaw ay tambourine dance, member ng tambourine dance, sumayaw ka, hindi para palakpakan ka ng tao, kundi para maluwalhati ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kung ikaw ay taga-akay ng kaluluwa, mag-akay ka ng maraming kaluluwa sa harapan ng Panginoon, hindi para sabihin sa iyo ng tao, ang galing mong umakay, ang galing mo namang umakay. Hindi dapat ganun. Kundi umakay ka para marami ang maligtas sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay tagapagturo ng salita ng Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon at ikaliligtas ng kaluluwa ng bawat nakikinig sa iyo. Kaya ako, mga magulang ko at mga kapatid, kapag inassign ako ni Pastor June na tumayo sa harapan ninyo sa araw ng linggo upang makapangaral ang salita ng Diyos, pinagsusumikapan ko na makapagbahagi ng mga salita ng Diyos at maipaliwanag ito sa inyo ng maayos. Because that's the primary purpose kung bakit ako nakatayo sa harapan ninyo ngayon. Yan ay upang ipangaral sa inyo ang mga salita ng Diyos sa ikaliligtas ng kaluluwa, hindi sa kapurihan ko, kundi sa kapurihan ng Diyos. We are living sacrifice of God. Sorry po, living servants of God. Tayo po ay living, tama po, we are living sacrifice as well as servants of God. Tayo po, kung minsan, hindi natin ginagawa ang makakaya natin sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi ka kilala. Hindi kilala yung position na ibinigay sa iyo. Hindi kilala yung task na ibinigay sa iyo. Hindi ka na-appreciate ng ibang tao. Hindi nire-recognize na ang galing mo. Walang nagsasabi sa iyo na ang galing mo. Walang nagsasabi sa iyo na pag ikaw ang kumanta, parang lumulundag yung puso ko sa saya. Walang nagsasabi sa iyo nun. Kaya hindi mo binibigay yung makakaya mo para sa ating Panginoon. Pero hindi dapat ganun ang ugali ng isang tao. Dapat ibinibigay mo yung makakaya mo sa harapan ng ating Panginoon kahit backup singer ka lang. Di ba pag backup singer ka lang, kailangan ang boses mo modulated.
hindi mo pwedeng sapawan yung main singer. Pero yung backup singer ba walang halaga? Yung backup singer, siya ang nagpapakapal ng boses ng main singer at maganda ang dating sa mga nakikinig. So sa madaling salita, mahalaga yung ginagawa mo kahit maliit na bagay yan sa harapan ng Panginoon. Hindi kailangang mataas yung position mo. Hindi kailangang glorious yung position mo bago ka lang maglilingkod ng tama sa Diyos. Serving God doesn't mean pleasing people. Serving God doesn't mean being appreciated by people around you. Serving God doesn't mean you're doing a popular task or a glorious task for God. Serving God is doing something, doing your task as fulfillment of your duty to the Lord God. Binibigyan mong halaga. Kahit hindi ka nire-recognize, kahit sinasabi nila, hindi ka naman magaling kumanta eh. Kahit sabihin nila, pagtuturo mo, sana ganyan. Hindi nila na-appreciate man lang. Pero dapat gawin mo pa rin yung makakaya mo, even though hindi appreciated or unrecognized yung ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Dapat gawin mo yung makakaya mo para sa ating Panginoon. Dahil tandaan niyo po, naglilingkod tayo, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos, na siyang makapangyarihan sa lahat at tagapagligtas natin. Meron po akong kwento sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid, ha? Ito po, tunay na bagay, tunay na pangyari na nangyari sa bansang Thailand. Brother, pwede po bang pakita natin yung picture para ma-visualize nila? Tunay na pangyari na nangyari sa bansang Thailand. Ito po, there are 12 na kabataan, 12 boys, member of a soccer team including their coach, who were trapped in a certain cave sa bansang Thailand. Na-trap sila sa isang cave sa bansang Thailand. Pumasok sila sa kuwebang iyon. Maganda pa yung panahon, hindi nila inaasahan. Pagpasok nila dun sa kuweba, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Hindi nila naririnig mula sa labas dahil nasa loob sila. Bumaha sa loob ng kuweba at lumubog yung buong kuweba. Lumubog yung buong kuweba. Ano po? So sa paghahangad nilang makaligtas sila, nagpakalayo-layo pa sila, nagpakalayo-layo sila. To the point na umabot sila sa 1.5 miles away from the entrance. 1.5 miles. Ang layo po noon is equivalent to 2.4 kilometers away from the cave entrance. Ganun kalayo. Hanggang sa nagpakalayo-layo sila at nakahanap sila ng isang mataas na lugar doon na pwede lang pagtaguan na hindi sila abutin ng tubig. Pinanood ko po yan sa isang documentary. 45 minutes documentary. Ano po? Ngayon, nung nalubog itong cave na ito, lubog talagang mula taas hanggang baba. The only way para mapuntahan sila is scuba diving. May mga mag-scuba diving, but it will take them, to extract each voice through that 5 sumps would take 3 to 5 hours. 3 to 5 hours. Pagdating nila doon, bibigyan ng scuba diving equipment yung mga bata at tuturukan sila ng sedative saka sila hihilahin. Pero ang problema nitong mga rescuer, kasi they were trapped for 18 days. 18 days po. Ang unang problema ng mga rescuers, within 10 days, hindi nila alam kung buhay pa yung mga bata o kung saan yung location ng mga bata at saan paano ililigtas. Within 10 days, pero after 10 days, na-discover nila na yung mga bata buhay pa. Pero yung pag-rescue sa kanila ay napakahirap. Dahil sabi ko sa inyo, it would take them 3 to 5 hours. Hindi kakayanin ng oxygen na dala nila sa using the scuba diving equipment. Ngayon, nung search and rescue pa lang nila, maraming bansa ang tumulong sa bansang Thailand para ma-rescue itong mga batang ito. Isang tao na ang pangalan ay Elon Musk. Do you know Elon Musk? Owner of Tesla, owner of SpaceX, billionaire na tao. Ito po si Elon Musk. Gumawa siya ng isang paraan. Nung mabalitaan niya yan, pinatawag niya yung mga mechanical engineers niya,
mga gumagawa ng mga spaceship niya. Pinag-usapan nila, ano bang dapat natin gawin para makatulong tayo sa bansang Thailand para ma-rescue nila yung 13 people inside that cave. Ito po ang ginawa niya. Sabi niya, gumawa sila ng isang mini submarine. Sabi niya, basically a tiny kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull, light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps, extremely robust. Ibig sabihin, dun sa pupuntahan nila, maraming narrow gaps, hindi kakasya yung mga equipment na pwede nilang gamitin sana. Pero si Elon Musk, pwede po bang ipakita natin yung equipment na ginawa? Ayan po. Ito yung mini submarine na ginawa ni Elon Musk. Dinala niya mismo itong mini submarine na ito sa Thailand para matulungan sila sa rescue operation ng 13 people inside that cave. So, ang ganda sana ng plano niya kasi gusto niyang tumulong. Pero anong sabi? Anong sabi ng mga officials? Pakita po natin yung next slide po. Ito po ang sinabi ng mga officials ng Thailand. According to The Guardian, when Musk arrived, Musk, referring to Elon Musk, when Musk arrived with his device, Thai officials made it clear that it wasn't needed. Hindi na kinakailangan. It wasn't needed. Although his technology is good and sophisticated, it's not practical for this mission, said the Narongsak, the head of Joint Command Center coordinating the rescue effort. So nakita ninyo, matapos niyang gawin yung paraan o yung tiny submarine para makatulong sa rescue operation ng Thailand, ano sabi nila? Hindi na namin kailangan. Hindi na kailangan yan. Maganda yung nagawa mo, pero hindi practical yan para sa mission na ito. Diba? In other words, hindi nila ginamit. Talagang hindi nila ginamit. Dumating mismo dun si Elon Musk, pero hindi nila ginamit yung tiny submarine na ginawa ni Elon Musk. Kasama ng mga mechanical engineers niya. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kung kayo si Elon Musk, billionaire ito billionaire. Kung kayo si Elon Musk, gumawa kayo ng tiny submarine para tulungan na mailabas yung mga bata doon sa rescue operation sa Thailand. Tapos, tinanggihan nila yung tulong mo. Sinabi nila na, hindi na kailangan yan. Hindi practical yan sa mission na ito. Ano ang mararamdaman ninyo? Ano ang sasabihin ninyo? Natitiyak ko, karamihan ng mga tao ang sasabihin, o kung ayaw nyo, edi wag. Akin na lang to. Iuwi ko na lang. Kung ayaw nyo gamitin, kayo na nga tinutulungan, tapos ayaw nyo pang gamitin itong itinutulong ko. Di ba ganon? Usually, ganon ang magiging result or yung magiging reaction ng isang taong tumulong ka na nga, binaliwala pa yung tulong mo. Pero anong sabi ni Elon Musk? Ito po, pakita po natin yung next slide, kapatid. Next po, yung sinabi po ni Elon Musk. Sabi niya dito, just returned from Cave 3. Mini sub is ready if needed. Naka-ready yan kung kinakailangan. It's made of rocket parts named Wild Boar after kids' soccer team. Living here, iiwan niya doon, living here in case it will be useful in the future. Thailand is so beautiful. Diba, ang ganda ng reaction niya. Sabi niya, naka-ready. Iiwan ko na ito dito para kung sakaling kakailanganin ito sa future, maging useful ito sa future, magagamit ninyo. Thailand is so beautiful. O, ang ganda ng sinabi niya, di ba? Eh kung kayo kung ang isang taong ordinaryo siguro tumulong, tapos tinanggihan yung tulong niya, nag-effort ka, tapos tinanggihan. Kayo na nga tinutulungan, ayaw nyo pang tanggapin. Hindi magandang bansa ang Thailand, sasabihin niyo siguro. Di ba? Pero siya, sinabi niya maganda pa rin naging reaction niya. Even though, hindi na-appreciate ng mga tao yung ginawa niya. Even though, binaliwala ng mga tao yung effort niya. Di po ba ganyan din ang ugali ng mga tao? Kapag meron kang ginawang effort para sa church, nagsakripisyo ka, pero binaliwala nila,
Walang bumati sa'yo na, "Ay, salamat sa ginawa mo kay kapatid. Ang ganda ng ginawa mo, kapatid. Ang ganda ng pag-awit mo, kapatid. Ang ganda ng itinuro mo, kapatid. Ang ganda ng pagsayaw mo, kapatid." Pag walang bumati sa'yo ng gano'n o walang nag-appreciate sa'yo ng gano'n, ang naging reaction mo, naging negative. E di kayo na lang magturo, kayo na lang umawit, kayo na lang sumayaw dyan sa tamburin. Di ba gano'n ang naging reaction? Pero kung ginagawa mo yan para sa Diyos, kahit walang mag-appreciate sa'yo, tandaan ninyo, ang pinaglilingkuran natin, hindi tao, kundi Diyos, na siyang makapangyarihan sa lahat. Siya ang pinaglilingkuran natin. Kaya kung ibibigay mo para sa Panginoon ang iyong talento, ibigay mo sa abot ng iyong makakaya. Kahit backup singer ka lang, kapatid, pwede ba kitang kunin na backup singer? Huwag kang mag-alinlangan. Dahil yung backup singer, malaki ang naitutulong dun sa singer. Kahit maliit lang yung posisyon na ibinigay sa'yo, tandaan nyo, it's not about doing a glorious task for God. It's all about serving God wholeheartedly. Ngayon ang tanong, mga magulang ko at mga kapatid, ay paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon? Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 16, "Live as free people. Do not use your freedom to cover up evil. Live as God's slaves." Mas matindi pa dito, live as God's slaves. Hindi lang servant, kundi slaves. Sa Tagalog yan, mga magulang at mga kapatid, nagaya kayo ng mga laya at inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Yung pong second slide po yan. Yan po. Kundi maging para tayong mga alipin ng Diyos. Sino po dito ang gusto maging alipin? Palagay ko wala. Pero babaguhin ko ang tanong, sino dito ang gusto maging alipin ng Diyos? Marami ang sasagot ng amen. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng kaligtasan. Hindi masasayang anumang paglilingkod natin sa Diyos. Alam niyo mga magulang ko mga kapatid, during the Old Testament period, sa bansang Israelites o Israelita, mga Israelita, allowed sila na magkaroon ng servant. Bumili ng servant. Kung pag-aaralan ninyo yung culture ng mga Israelita noong araw, pinapahintulutan ng Diyos na sila ay makabili ng mga servant. Ang ayaw lang ng Diyos yung ituring mo silang alipin. Pwede kang bumili na nakapalibot sa inyo ng mga bansa, sabi ng ating Panginoon. Ibig kong basahin sa inyo yan, Levitico 25. Ito po. "At tungkol sa inyong mga aliping lalaki at babae na magkakaroon ka sa mga bansang nasa palibot ninyo, ay makabibili kayo sa kanila ng mga aliping lalaki at babae." God allowed servanthood. Ang ayaw lang niya, ituturing mo silang alipin. Dahil sila, niligtas ng ating Panginoon sa pagkakaalipin, kaya ayaw niyang ituring ng iba o ituring ng mga Israelita yung mga alipin nila bilang mga alipin. Sa Leviticus, yung susunod pong verse dyan, mula 39 hanggang 40. "At kung ang inyong kapatid na kasama mo ay maghirap at pabili siya sa iyo," ibig sabihin, bibiliin mo siya, "huwag mo siyang paglilingkurin na parang alipin. Ipalagay mo siyang parang lingkod na upahan, na parang nakikipanayam o nakikipamayan hanggang sa taon ng jubileo, ay maglingkod siya sa iyo." So, ibig sabihin mga magulang ko at mga kapatid, maganda pala ang purpose kung bakit bibilihin mo yung isang tao para maging servant mo. During the Old Testament period sa mga Israelita, ang purpose ay para bayaran mo yung utang. Halimbawa, yung isang tao, yung kapatid mo, nagkautang sa isang tao ng, let's say, sa Philippine money, equivalent is 200,000. Maghihirap siya, baka ipakulong pa siya. So, ang gagawin niya, ipagbibili niya yung sarili niya sa'yo bilang servant. At sa mga taon na mapag-uusapan ninyo, halimbawa 7 taon, hindi siya susweldo sa'yo, pero maglilingkod siya sa'yo.
Ikaw ang nagbayad ng utang niya, pero siya naman ay magbabayad sa'yo sa pamagitan ng paglilingkod. Ganon din ang ating Panginoon sa atin, mga magulang ko't mga kapatid. Tayong lahat ay nagkautang nung tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang lahat sa atin ay nagkasala. Pero sino nagbayad ng utang natin? Ang ating Panginoong Hesus. At nung binayadan niya ang ating mga utang, tungkulin natin na maglingkod sa ating Panginoon buong buhay natin. Bilang kabayaran at pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos na pagliligtas at pagbabayad ng ating mga utang, ng ating mga kasalanan sa Kanya. Amen? Yun pala, maganda pala ang purpose. Ngayon, paano ba maging mabuting lingkod ng Diyos? Ipakita po natin yung isang slide po. Paano pong maging mabuting lingkod ng Diyos? Paano ba tayo? Paano ba masasabing ikaw ay mabuting lingkod ng Diyos? Basahin, yung unang isusulat po dito, or unang slide ko po, kung paano maging mabuting lingkod ng Diyos. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay taos sa pusong naglilingkod sa Diyos. Walang ibang motibo sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Walang ibang hinahangad sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Walang motibo, walang hinahangad, hindi naghahangad ng papuri sa mga tao, kundi taos sa puso ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi naghahanap ng pataas na tungkulin bago siya maglilingkod sa Diyos. Sabi dito sa unang Tesalonica 2:5-6, you know, we never use flattery. Flattery means yung sinasabi mo sa mga tao, ang ganda mo, ang gwapo mo, ang yaman mo, puro na lang flattery ang binibigay mo. We never use flattery, nor did we put a mask to cover our greed. O kaya yung tinatago nilang sarili nila. Nagbabalat kayo sila para itago yung kanilang pagiging sakim. God is our witness. We were not looking for praise from people or from anyone else. Even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Sabi dito, we were not looking for the praise from people. Hindi mo hinahangad na palakpakan ka ng mga tao. Hindi mo hinahangad na sabihin ng mga tao sa'yo, ang galing mo. Ang galing mong magdala ng awitin. Hindi mo hinahangad yun. Ang hinahangad mo lang makapaglingkod sa Diyos ng buong puso, wholeheartedly, na naglilingkod ka sa Diyos. Dahil kapag binibigay mo, o dahil kung naglilingkod ka ng buong puso sa Diyos, ibibigay mo yung makakaya mo para sa Diyos. Di ba? Pag naglilingkod ka sa Diyos ng buong puso, walang ibang motibo, walang ibang hinahangad. Gagawin mo yung makakaya mo para sa Diyos. Kung ikaw ay naka-assign na magpaawit, ang practice ninyo ay 1 o'clock, 12 o'clock nandito ka na. Kasi very, wholehearted. Yung paglilingkod mo, hindi pagpapaimbabaw. Kung ikaw ay naka-assign na magturo, pinag-aaralan mo yung ituturo mo. Pinag-aaralan mo yung mga verse na ibabahagi mo. Kung ikaw ay sasayaw ka para sa ating Panginoon, hindi para sa tao. Gagawin mo yung makakaya mo. Katulad yan sa isang tao. Kapag ang isang tao ay naghanda at hindi taos sa puso ang paghahanda niya. Halimbawa, in-invite ko kayo doon, kain tayo doon. Maghahanda ako sa San Clemente, kain tayo. Pero hindi wholehearted, hindi taos sa puso ang paghahanda ko. Anong gagawin ko? Ang isa-serve ko sa inyo yung hindi masarap na pagkain. Yung masarap na pagkain ay tatago ko. O kaya ang isa-serve ko sa inyo, mumurahing bigas. Mumurahing kanin. Ha? Kasi hindi wholehearted eh. Yung paglilingkod ko sa inyo. Pero pag wholehearted, ang paglilingkod ko sa inyo, isa-serve ko sa inyo, yun nararapat. Ibibigay ko sa inyo nararapat. Masarap na pagkain, kahit bigas, yung magandang uri ng bigas. Di ba? Kasi sabi nga nila kahit tuyo ang ulam mo,
pag magandang bigas, gaganahan kang kumain. Pero pag ang pagkain mo, kahit ang pagkain mo ay lechon, kung yung bigas hindi masarap, matigas pa, parang sa salitang Pangasinan parang baaw, parang hindi ka makakain ng masarap Di ba? Naalala ko nga, so, kung magbibigay ka sa iyong kapwa ng buong puso mo, maganda ang ibibigay mo. Kung magbibigay ka ng damit, huwag mong ibigay yung mga pinaglumaan mo, ay ibigay mo bago. Ito mong damit, barong ko po bago. Bigay po ni Pastor John. Puting-puti, sabi ko nga sa asawa ko, may pang educator's night na ako. Kasi ang ganda ng kulay, puting-puti. So, ito, bigay po sa akin. So, pag magbibigay ka, huwag yung tira-tira. Huwag galing sa rep na hindi mo na makakapit bahay mo. Pag galing sa rep at nakita mo hindi mo na nakakain, itapon mo na lang. Kasi ganoon ang tunay na pagbibigay ng buong puso. Hindi mo binibigay yung tira-tira. Ang binibigay mo the best. Ganon din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, show the best. Give the best to our Lord. Ibigay mo yung nararapat sa ating Panginoon because that is due for our God. The Creator of the whole universe. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. The Lord Most High. Kaya huwag niyong mamaliitin yung ibibigay niyo, yung talento na ipapakita niyo sa ating Panginoon. Ibigay niyo yung nararapat para sa ating Panginoon. Ikalawa, mga magulang ko mga kapatid, ang mabuting lingkod. Pakita po natin yung pangalawang slide po. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay handang magsakripisyo upang magampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Yan po ba? Handa po ba tayong magsakripisyo alang-alang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Yan ang tunay na lingkod ng Diyos, na mabuting lingkod ng Diyos, yung handang magsakripisyo. Hindi yung pagsakripisyo na ayaw na. Nakikiisa lang pagka walang sakripisyo. Pero pag sakripisyo na, iwanan na. Kayo na lang. Di po ba? Ang paglilingkod sa ating Panginoon, dapat merong pakikiisa. Amen? Merong pakikiisa sa samahan. Ang pakikiisa po, gaya na nabanggit po kanina sa aming devotion, mahalaga. Dahil nga, yung pakikiisa mo, nabibigyan mo ng kagaanan. Kagaanan, yung hirap ng kapatid mo. Yung, kung anumang problema, nabibigyan mo ng kagaanan dahil sa pakikiisa. Ang pakikiisa, mga magulang ko at mga kapatid, ay hindi lang para umattend ka dito sa church at sabihin nakiisa ka dahil umattend ka. Ang pakikiisa, may pakikiisa sa gawain, may pakikiisa sa trabaho, may pakikiisa sa pinansyal na aspekto. Gaya ng palagi kong sinasabi at palagi kong pinapangaral, ang commitment, ang pagmamahal, ang relasyon, may kinalaman ang pera. Huwag niyo sabihin walang kinalaman ang pera. Hindi yung umattend ka lang dito, sabihin mo nakiisa ka na. Ang pakikiisa, merong kasama, may kinalaman ang pera. Di po ba? Hindi ibig sabihin na umattend ka dito o hindi ka naka-attend, wala kang pakikiisa. O pag umattend ka, may pakikiisa ka. Paano kung hindi ka naka-attend because of certain reasons? Di po ba? Halimbawa, hindi ka naka-attend. Pero dahil alam mo na may obligasyon ka, Pastor, ito po yung share ko. Share ko po sa Pentecost natin. Pastor, ito po yung share ko. Share ko po para sa anniversary natin. O di ba hindi pa pakikisa yun? Nakikisa ka maging sa gastos. Dahil kung iisang tao lang magsushoulder ng lahat ng gastos, mabigat. Pinabuhat nga ni brother kanina, yung upuan. Ang bigat dahil iisa lang siya. Pero yung dalawa tumulong. Daliri lang ginamit. Gumaan. Di ba? Gumaan, yung dala-dala. Napakagandang example. Kapag pala binuhat lang ng isang tao, sinolder lang ng isang tao, mabigat. Pero pag nagtulungan, magaan. Di po ba? Magaan ang tungkulin, ang gawain. Ganun po ang pakikisa. Kailangan may kasamang sakripisyo. Kaya po ako, noong anniversary,
Hindi po ako naka-attend kasi yung asawa ko talagang may sakit eh. Pabalik-balik sa CR ng siguro 10 times a day. 10 times sa isang araw. Ganun dahil nagkaroon nga po siya ng LBM. Ano po? So hindi ako naka-attend. Dahil nga hindi ko maiwanan, lalo may bata. Pero ganun pa man po eh, nag-share po ako. Nagbigay po ako ng share nung anniversary natin. Dahil alam ko tungkulin ko yan, hindi ko pinagmamalaki, alam ko tungkulin ko yan bilang isang lingkod ng Panginoon na kabilang sa Jesus people. Kabilang ako, kabilang din ako sa pasanin, pagpapasan ng hirap. So nagbigay po ako. Ang bigay ko lang naman ay 1,000. Food share lang po. Yun po. Pero pagka yung 1,000, tig-isang pamilya, nakatulong kayo, tig-1,000, malaki na yun. Pag nagtulong-tulong tayo. Pero, gaya ng naiintindihan ko, hindi naman lahat ng tao may pera. Maraming tao may problema sa pera. Naiintindihan ko yon. Kapag ikaw ay may problema sa pera, kahit anong gawin mo, hindi ka makakashare eh. Kung wala ka talagang isi-share. Diba? Hindi ka naman pwedeng pigain. Pero sa ibang bagay, pwede kang makatulong. Halimbawa, food preparation. Tumulong ka sa pamamalengke, tumulong ka sa paghahanda ng pagkain, tumulong ka sa mga paglilinis, paghugas ng pinggan, malaking kagaanan na po yun. Yun ang may tutulong mo. Magandang bagay yun. Merong pagkakaisa nun. Hindi ibig sabihin na wala kang naibigay, dahil wala kang may tutulong. Meron at meron kang may tutulong kapatid para sa iglesia. Meron nga po akong natandang kwento nung nasa Abu Dhabi po ako. May mga kasama kaming mga mga waitress. Sama-sama sila sa isang accommodation. Mga 4 o 5 sila doon. May kwento sa akin ng isang waitress. Alam mo, nainis ako diyan kay ganito, sabi niya yung kasama nilang babae. Bakit? Sabi ko. Kasi nung New Year, naghanda kami, nag-sharing kami, nagbigay-bigay kami. Kasi ang style ng mga Pilipino sa ibang bansa, di ba, pag New Year, Christmas, o anumang celebration, naghahanda sila para masaya sila. Nag-sharing kami para makabili kami ng namin, kami ng para sa New Year. Hindi siya nag-share. Wala siyang shinare kahit piso. So, nag-sharing sila. Ngayon, dumating yung yung mga pinamili nila, silang lahat nagagawa, naghihiwa, naghuhugas, naghuhugas ng pinggan. Siya nasa loob lang daw ng kwarto. Hindi tumulong. Ano nakakainis doon? Sabi ko. Yung mahirap kasi noon, nung nailuto na lahat yung pagkain, ready na yung para sa New Year's Eve, lumabas siya. Dumating naman yung mga lalaki. Pinaubos niya daw, sabi niya daw, kain kayo, sige, marami pa yan. Siya daw nagyaya ng mga yaya, kaya sabi ng mga wala na nga siyang naitulong, iniyaya niya pa yung mga lalaki, naubos tuloy yung pagkain. So mga magulang ko, mga kapatid, dapat pag miyembro ka ng isang pamilya, miyembro ka ng isang samahan, dapat may pakikisa ka sa anumang bagay. Sa anumang bagay, dapat may pakikisa ka. Hindi yung wala kang ginagawa, tapos darating ka lang kapag may gawain. Ang tunay na pagkikisa, mga magulang at mga kapatid, may kasamang sakripisyo. Financial man yan o gawain. Kung wala kang financial, maintindihan yan. Pero kailangan tumulong ka rin sa gawain. May pakikisa. Ikatlo, mga magulang at mga kapatid, ang mabuting lingkod ng Diyos ay hindi tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos, kundi nagpapatuloy at nagtitiis ng buong buhay. Hindi lang nagsimula, nagpabautismo, tapos mawawala ng ilang taon. Unahin ko muna yung sarili ko bago ako maglilingkod sa Diyos. Sabi sa aklat ng Lucas 9, ganito po, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Biruin niyo mga magulang ko mga kapatid, yung humawak ka pala ng araro, lumingon ka lang sa likod, hindi ka nakarapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Tumingin ka lang sa nakaraan mo at gusto mong balikan, hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon. Gusto mong balikan muna. Nagpabautismo ka ngayon, tatanggapin ko ang Panginoon, yung anak ko po, si JR, papabautismo po ngayong araw na ito.
Magpapabautismo ka ngayon, tapos babalikan mo muna yung gawain mo o yung mga kasalanan mo nung araw, saka na lang ako babalik pag matanda na ako para kaunting panahon na lang ang paglilingkod ko sa Panginoon, hindi na ako mahirapan. Pero nasa ang pananampalataya doon? Dapat magpatuloy ka. Dapat magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man yung inumpisan mo, dapat tapusin mo. Katulad yan sa isang bahay. Kapag nagpatayo ka ng bahay, hindi mo lang ipapatayo yung patibayan. Ipapatayo mo yung buong bahay. Dahil kapag hindi mo na ipatayo yan, ang sasabihin ng mga tao, nagpasimula ka, pero hindi mo kayang tapusin. Basahin po natin yan, ng mga magulang ko't mga kapatid. Sa aklat ng Lucas 14:28 hanggang 30, sapagkat alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang muog is a tower. Ang ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. So nakita ninyo, kung magpapatayo ka pala ng muog, o sabihin na nating bahay, bago ka magpatayo ng bahay, uupo ka muna, i-compute mo muna, magkano ba ang labor cost, magkano ba ang material cost, ilang araw kaya tatapusin ito, estimate mo, hindi yung umpisan mo yung patibayan, tapos aabutin ng 10 years sa kakagagawa ng mga walls. Di po ba? Kailangan pag inumpisan mo, tapusin mo. Sabi dito, baka kung mailagay niya ang patibayan, foundation ng at hindi matapos, ang lahat ng makakita ay magsisimulang siya'y libakin. Nasasabihin, nagpasimula ang taong itong magtayo at hindi niya kayang tapusin. Di ba? Mahirap yun. Yung sasabihin nila, patayo ka ng bahay, tapos hindi mo pala kayang tapusin. Dapat, hindi muna. Dapat nag-ipon ka muna. Kaya, dapat tapusin mo kung ano mang nasimulan mo. Ganun din sa ating paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoon. Nagsimula kang sumampalataya sa ating Panginoon 2006 hanggang ngayon nakatayo ka sa harapan ng Panginoon. Maganda. Di ba? Kasi ako 2006 ako nabautismohan. Pero hanggang ngayon, sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko, dumaan sa pagsubok na walang-wala, patuloy ako naglingkod sa Panginoon. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, anumang pagsubok ang ating maranasan. Excuse me po. Ikapat, mga magulang at mga kapatid, na dapat natin makita sa isang mabuting lingkod ng Diyos. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay ginagamit ang anumang talento niya sa loob at kaloob sa kanya ng Diyos sa abot ng kanyang makakaya. Ano man yung kaloob sa inyo, pag-awit, pagsayaw, pagtuturo, pag-aakay, pagpapatibay ng mga nanghihina sa pananampalataya, gamitin mo yan. Gamitin mo yan sa abot ng iyong makakaya. Ito nga po nakasulat sa aklat ng Mateo 25. 14 hanggang ano po? Sapagkat kung ang isang tao ng paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang pag-aari o ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan ng 5 talento at ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Ang bawat isa'y ayon sa kani-kaniya kaya. At siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Tumanggap ng 5 talento pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang pa ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng ibang 2 pa. Kumita pa ng 2. Tatapat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi sa kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Sa madaling salita,
Yung binigyan niya ng 5 talento, kumita ng 5 talento. Ipinangalakal niya daw, kumita ng 5 talento. Yung binigyan niya ng 2 talento, kumita pa ng 2 talento. Pero yung isa, sa takot niya sa Panginoon, itinago niya. Itinago niya. Anong sinabi ng ating Panginoon doon sa una, na kumita pa ng 5 talento? Sabi niya sa aklat ng Mateo, sa talatang 21 po, sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtatapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ganon din ang sinabi niya doon sa ikalawa. 2 talento, kumita pa ng 2 talento. Sabi niya po, sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtatapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pero yung lumapit yung isa, 24 po, 25-24 po, ito. At nang lumapit naman, ang tumanggap ng 1 talento, sinabi ng Panginoon, at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas. Gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo na ang iyong sarili. Kumbaga, yan, tinago ko na lang, Panginoon. Ang sagot ng ating Panginoon, datapwat sumagot sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Masama at tamad. Kapag pala hindi mo ginamit yung talento mo, ikaw ay masama at tamad sa paningin ng Panginoon. Nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating, ay tinanggap ko sana ang ganang akin, pati ang pakinabang. Alisin ninyo sa kanyang talento at ibigay ninyo. Alisin ninyo sa kanyang talento at ibigay ninyo sa mga 10 talento. So nakita ninyo, masama pala ang tingin ng masama pala ang katumbas ng isang tao na hindi niya ginagamit ang kanyang talento. Di ba? Masama pala sa paningin ng ating Panginoon. Kaya dapat bilang isang mabuting alagad ng ating Panginoon, mabuting lingkod ng Panginoon, gamitin mo anumang talento na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran is the Lord Most High, kataas-taasang Diyos na dapat nating bigyan ng karangalan sa ating buhay. Ikalimang bagay, ang mabuting lingkod ng Diyos ay handang maglingkod sa iba, alang-alang sa pagtupad sa kanyang tungkulin sa Diyos. Handa po ba kayong maglingkod sa inyong kapwa? Alang-alang sa inyong tungkulin sa ating Panginoon? Ayon sa unang Pedro 4:10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, anuman ang inyong natanggap, mga magulang at mga kapatid, ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Sabi rin po dito sa aklat ng Mateo 25, 35 hanggang 40, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Sino po dito ang dumadalaw sa may sakit? So pag dinalaw niyo yung may sakit, parang ang ating Panginoon ang inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinaroonan. Kung magkagayo sasabihin ng mga, kung gayo sasagutin siya ng mga matuwid, na mga agsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, o nauhaw at pinainom ka namin, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan, at pinatuloy ka namin, at pinatuloy ka,
o hubad na pinaramtang ka? At sasagot ang hari, at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Anumang ginawa natin sa ating kapatid, ay sa Diyos natin ginagawa. Tandaan po natin yung mga magulang ko at mga kapatid. Naalala ko po, share ko lang po, hindi ko po itataas ang kahit sino dito. Nung maoperahan po ako sa gallbladder, kailangan ko po ng tulong, kailangan ko ng masasakyan. Mula Lingayen, nandiyan si Pastor John. Isang tawag lang, pinuntahan ako sa ospital sa mga Tarom. Inihatid ako hanggang sa San Clemente, Tarlac. Nagbuntis yung asawa ko at mga anak. 2 beses na si Pastor John ang tumulong sa kanya. Pastor John ang naghatid sa Region 1. Region 1 sa Binlong at Region 1 sa Dagupan. Ganyan ang isang alagad ng Diyos. Hindi nananatili lang sa simbahan o sa iglesia ang kanyang tungkulin, kundi maging sa labas. Dahil anumang ginawa ninyo sa inyong kapwa, sa Diyos ninyo ginawa. Kahit kayong pinakamataas, paglingkuran nyo kahit mababa. Dahil sabi sa Biblia, Matthew chapter 23 verse 11, the greatest among you will be your servant. The greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves shall be humbled, and for those who humble themselves shall be exalted. Ika-anim, mga magulang ko at mga kapatid, ang mabuting lingkod ng Diyos ay inuuna ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Priority mo ang Diyos, hindi ang iyong mga kaibigan, hindi ang iyong pangarap. Hindi ko sinasabing huwag kayong mangarap. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Ang mahalaga, magtrabaho ka man, magkaroon ka man ng mga kaibigan, mag-aral ka man, ang priority mo pa rin ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng iyong kaligtasan. Kaya nga naalala niyo yung pinangaral ko sa inyo nung nakaraan tungkol sa bakit naghihirap ang tao. Tungkol sa aklat ng Hagay. Pakita po natin yun, ha. Hindi ko na po babasahin lahat kasi nabasa ko na ito sa inyo noon eh. Ito yung dahilan kung bakit maraming Kristiyano naghihirap. Kayo naghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti, sabi. Meron pa dyan sinabi, at yung kumikita ng pinag-arawan ay kumita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Kumbaga, kahit anong effort mo, ang nag-effort ka, nagtatanim ka naman, ang lawak naman ng sakahan mo, bakit nagtatanim ka ng marami? Ang kaunti mo, ang aanihin mo kaunti lang. Nagtatrabaho ka pero parang nilalagay mo sa bulsa mo na yung bulsa mo ibutas. Kasi ang ibig ng ating Panginoon, unahin mo siya sa Hagay 1:9. Dahil ang aking bahay ay nahandusay na wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling bahay. Ayan po, hinighlight ko lang po yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na kahit kumita kayo, ay para kayong kumita para niyong nilagay sa supot na butas. Naghasik man kayo ng marami, kaunti ang aanihin ninyo. Bakit? Dahil ang aking bahay ay nahandusay ng wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Ibig sabihin, mga magulang at mga kapatid, ininuuna ng mga tao ang kanilang sarili bago ang Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi sinabi ng ating Panginoon, then seek the kingdom. Hindi sinabi ng ating Panginoon, do that, then seek the kingdom. Ang sabi ng ating Panginoon, seek ye first thy kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung ano yung hinahangad mo sa buhay, ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Pero, seek ye first thy kingdom of God and His righteousness. Amen? So, yun ang ibig ng ating Panginoon. Unahin mo muna. At ang pinakahuli natin, mga magulang at mga kapatid, number 7 po,
Ito po, bago tayo naging lingkod ng Diyos, ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus ang tunay na paglilingkod ng Kanyang ibigay, ang Kanyang buhay para sa atin, para bayaran ang ating mga kasalanang ating ginawa. Bago tayo naging lingkod ng ating Panginoon, ipinakita ng ating Panginoon, symbolically speaking nga yung pag-wash niya, paghugas niya ng paa ng mga apostles, ipinakita niya na siya ay naglingkod sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para bayaran ang ating mga kasalanan, para hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Iniligtas tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Galatia 3:13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sa English po yan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming the curse for us. For it's written, cursed is everyone who is hung on a pole. Sabi naman po dito sa aklat ng Roma 5:8, But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. According to 1 Timothy chapter 2, verse 5-6, For there is only one God, and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. So mga magulang ko at mga kapatid, ang paksa po na ating ibinahagi sa umagang ito is living as servants of Christ. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay taos sa pusong naglilingkod sa Diyos. Walang ibang motibo, walang ibang hinahangad, kundi mapaglingkuran mo ang Diyos at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay handang magsakripisyo upang magampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Hindi lang basta umattend ka, kundi nakikiisa ka para maging magaan ang trabaho ng bawat isa sa atin. Ikatlo, ang mabuting lingkod ng Diyos ay hindi tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos, kundi nagpapatuloy, nagtitiis ng buong buhay. Kapag nagsimula ka sa isang bagay, dapat mong tapusin. Ganun din ang pagsimula mo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Upang maging karapat-dapat ka sa harapan ng ating Panginoon, magpatuloy ka buong buhay mo. Anumang mangyari sa buhay mo, anumang pagsubok ang maranasan mo, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay ginagamit ang anumang talento niya at kaloob niya sa Diyos sa abot ng kanyang mga kaya. Ang mabuting lingkod ng Diyos ay handang maglingkod sa iba, alang-alang sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa Diyos. At ang mabuting lingkod ng Diyos ay inuuna muna ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Dahil yun ang ibig ng ating Panginoon, to give priority to the Lord Most High. Siyang kilalanin natin sa ating buhay at unahin natin. At ang ikapito, bago tayo naging lingkod ng Diyos, ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus ang tunay na paglilingkod ng kanyang ibigay ang kanyang buhay para bayaran ang ating mga kasalanan. So kung tayo ay naniniwala na tayong mga lingkod ng Diyos, dapat paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso, buong buhay, at buong kalakasan. Purihin ang salita ng Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid. Magandang umaga sa inyo. Sana na-bless po ang bawat isa sa atin sa ating pakikinig ng mga salita ng Diyos. At sa oras na ito ay bibigay ko na po ang oras na ito para sa ating Pastor Rafael Fernandez Jr. Purihin ang Panginoon.